Hello, magandang araw sa inyo lahat, no? Ako si Purple, no? Bumabalik, no? Para magkwentuhan, no? Makipagkwentuhan. So, yun na nga. Gusto ko lang i-share sa inyo, no? Gusto kong ikwento sa inyo at i-share sa inyo tungkol sa Samsung SDI. Alright, ano bang meron sa Samsung SDI, no? So, siyempre pag narinig niyo yung Samsung, siyempre mga cellphone, mga gadget, mga appliances, no? Mga electronics. Tapos sa Korea, number 1, galing Korea, made in Korea. Right. So isa pa, no? Siyempre pag sa Korea kasi malaki ang sahod. Ay, pera. Right. So ayun, tapos mayroon ako ikikwento sa inyo kasi may Samsung SDI dito sa Hungary, no? At alam naman natin, pag sinabi mong Samsung, isa yan sa mga pinakamagandang magpasahod, no? Magandang pasahod, magandang kumpanya. Pero meron kasing nangyayari, no, sa Samsung SDI. Nag-gather ko tong lahat ng information na to kasi meron tayong kaibigan na nagtatrabaho sa Samsung SDI. Meron din tayo nakahalubilo nung nag-apply ako ng tax, diba? Ito yung clip nun. Yan, si Jessie yan, pangalan niya Jessie. So tapos, yun nga, mayroong mga bali-balita din. May nangyaring mga lipatan, nagkabawasan. So gusto kong i-share yun sa inyo, no. So bago tayo mag-umpisa, so habang hawak mo yung cellphone na yan, i-click mo na yung like button. Tapos i-click mo na rin yung subscribe button, no, para sa mga ganitong kwentuhan. Alright. So ayun na nga, gusto ko lang i-share sa inyo kasi may nangyari kasi dun sa Samsung. Siya, hello. Yan na po. One hour later. 2 hours later. Ayun na nga, no. So pasensya na kanina, naputol lang konti kasi mayroon tumabi sa aking matanda, no. May pagkwentuhan ng konti pero di kami nagkaintindihan. Kaya ginawa ko, nag-translate lang ako. So yun na nga guys, no. So itong ikikwento ko sa Samsung, may kinalaman to sa mga Pilipino. So syempre pag-usapan muna natin yung Samsung, no? Sa abot ng aking makakaya, itong Samsung sa Hungary, matagal na sila dito, no? Siguro mga estimated ko lang mga siguro 10 years ago, mga 7 years ago na sila dito sa Hungary. So check niyo na lang yung yung details sa Google, sa Google naman ang sagot eh. So ayun na nga. So nag-umpisa silang mag-hire ng mga Pilipino mga around 2022, no? Hindi ako nagkakamali, 2022 sila nag-hire ng mga Pilipino. Una, ang hinahire nila doon mga Indonesian, mga Vietnamese, mga Ukrainians. Ngayon, tapos itong 2022 nag-hire na nga sila ng mga Pilipino. So kung nasa Pilipinas ka noong 2022, mayroong mga ilang agency, mga legitimate agency dyan sa Pilipinas, yung Samsung SDI, di ka pwedeng mag ron direkta, no. Kailangan dadaan ka muna sa recruitment agency rito sa Hungary. Yun nga si ProHuman, no. So si ProHuman, mayroon siyang sa Pilipinas, mga yan, yung ka-tied up nga ng mga agency. So ito, ang pagkakaalam ko, ito sila iPAMS, Grand Placement, Peridot. Alam ko 4 yun eh. Yung isa nakalimutan ko na eh. Kasi mayroong maraming agency rin na na ka-tie up si Samsung, si ProHuman, no? So yun na nga. So syempre, lingid sa kaalaman nyo, malaki ang sahod sa Samsung, no? Opo, malaki ang sahod sa Samsung, malaki. Sabihin natin yung sahod ko, doble sa sahod nung sa Samsung. Kasi ano sila,
madaming benefits, no. So ano rin yun, kasi napansin ko din kung doon nga sila sa nagtayo, sa Korea sila nagtayo ng factory ng Samsung, mas mahal ang cost nila doon kasi dito mababa ang pasahod sa Hungary, no? Tapos sa Korea medyo mataas. Alam ng mga ibang OFW yan sa Korea kasi sa Korea masama na ang loob mo pag sahod mo is 80,000 pesos monthly sa Korea. Pero dito hindi ganoon dito sa Hungary pag sumahod ka ng mga 50, 60 medyo di ka pa kontento dun parang masama rin loob mo, ganun. Pero pagka dito sa Hungary tapos nakapagtrabaho ka sa Samsung, ayan, malaki-laki din, no? Siguro aabot ka ng 80,000 to 120,000 pesos, depende yan sa sipag mo, sa overtime mo, no? Ganon. So pag-usapan naman natin yung magaganda, yung maganda muna sa Samsung. Unang-una, yan, kakaalam ko meron silang malaking food allowance, no? 40,000 plus foreign. So tumataging na yon, mga 7,000 pesos, mga ganun. Laki. Food allowance mo pa lang yon. Tapos meron pang mga performance bonus, or pag hindi ka nag-absent ng isang buwan, meron ka ulit makukuha mga benefits. Meron ding parang Samsung benefits, mga ganun. So aabot talaga ng malaki, no? So tapos yung Samsung na yan, masaya dyan kasi nasa sobrang laki niya ito. So sobrang laki-laki ng Samsung na yan. Ang laki ng mapa niyan, ang laki ng warehouse niya. Sa pagkakaalam ko meron silang 4 o 5 na parang factory sa loob niyan. So hindi lahat din ng nagtatrabaho sa Samsung magkakakilala, kasi nga magkakalayo sila, kakaiba sila ng department, tapos magkakaiba sila ng building, no? Pero mga building 1, 2, 3, 4, 5 yata yung mga yan. So ako di pa ako nagtatrabaho sa Samsung, no? Pero siyempre nga meron nga tayong naging kaibigan, meron nakakakwentuhan yun, kaya medyo nagkaroon din ako ng knowledge tungkol sa Samsung. So yun na nga, naka 1 year ka na sa Samsung SDI, so pwede ka nang magbakasyon, pwede ka nang mag-request ng 1 month vacation leave, no? Yun. Tapos yung plane ticket sagot ni Samsung, tsaka pabalik. Ang plane ticket dito sa Europe to Philippines, nako, mahal, no? Mga tumataging na 80,000. Swerte ka na makakita ng 50,000, nako. Ganun kamahal ang ticket dito papunta sa Europe. So ayun pa. Tapos sa accommodation din, maganda yung accommodation nila. Halos naubos na nga daw ng Samsung SDI yung mga hotels, yung mga apartment malapit din sa lugar ng Samsung sa Budapest. Kasi halos basta ang dami nilang empleyado, so sobrang dami, halos naubos na nga nila yung mga nirerentahang dito. So yun na nga, maganda yung accommodation. Swerte mo pag ang naging accommodation mo sa bandang Budapest, no? So lahat ng kailangan mo nandun na, lahat na ng mabibili mo nandun na. Di katulad sa amin, nandito kami sa probinsya ng Hungary. So yun yung pagkakalam ko mga magaganda, no, sa Samsung. Yan yan. Tapos pag-usapan naman natin yung pangit, no? Yung pangit na side ng Samsung. So ano ba yung pangit na side ng Samsung sa mga Pilipino, no? Kung napapansin niyo, meron din kasi sa Facebook, no? Merong Facebook group na ginawa yung mga kapwa nating kabayan natin, ng mga yan, Hungary OFW, Hungary Filipino, ganon. Ang nangyayari, ilan sa mga naging empleyado na Pilipino, worker ng Samsung SDI, gumagawa ng milagro. So nagkakaroon ng alam niyo naman yung ibig ko sabihin, no? Yung mga milagro na yan, yung mayroong responsibilidad sa Pilipinas at gumagawa pa ng responsibilidad dito sa Hungary, no? So hindi na bago rito yan, kasi nga kalat na nga rito yan, kasi sa Facebook group pa lang marami ng mga yung bang yung sila nanghihingi ng atensyon, kasi nga naloko nga daw sila nito ni ganyan. So yun, yung pangalawa, yung mga nakita ko din doon, yun nga, nagkakatanggalan na nga daw, no? Ano bang bakit ba nagkakatanggalan? So kung mapapansin nyo,
nitong pagpasok ng 2024, huminto yung pag-hiring ni Samsung SDI. Kasi sa abot ng aking nakuhang impormasyon, ilang mga kumpanya, mga example sila BMW, yung mga sasakyang nag-upgrade na into yung awag doon, yung mga parang Tesla na mga sasakyan na battery operated cars, di ba? E-bike, parang mga ganun, basta mga e-cars, mga ganun, mga sasakyan. Ilang mga kampanya na umatras na daw sa Samsung, so sa pag-produce ng battery. Kasi ay nga pala, si Samsung SDI, production siya ng mga battery ng mga sasakyan. So kaya yon, nung merong bumitaw ng mga kumpanya, so nagbawas sila ng tao. So hindi lang naman Pilipino yung mga naapektuhan, marami ring mga ibang lahi, no? So marami rin kasing na-hire na Pilipino si Samsung, kaya marami rin yung natanggal, no? So tapos merong ang nangyari, nagbakasyon sa Pilipinas. Tapos after niya matapos yung vacation leave niya, nag-message sa kanya yung si ProHuman na sabi, kung gusto mo hindi na bumalik dito, okay lang. Kung babalik ka kasi dito, wala nang trabahong naghihintay sa'yo. So ibig sabihin, na-terminate na siya. So kahit daw ganon, meron naman daw iba, kinausap din ng agency na pwede na kayong mag-cross country, pwede na kayong mag-apply sa iba, or ihahanap namin kayo ng ibang employer. So yung mga ibang Pilipino, mas pinili nila na mag-cross country na lang, maghanap ng trabaho sa ibang country. Yung mga ibang Pilipino naman, umuwi ng Pinas. Yung ibang Pilipino rin naman, ang sabi, mag-i-stay sila dito, na magtatrabaho sila. So ang gagawin ni ProHuman, ihahanap sila ng bagong employer. So ganyan na nangyari doon sa kaibigan nating si Jessie, no? So tapos meron din ako napanood, meron din mga ibang vlogger na nasa Samsung, na ngayon wala na sa Samsung kasi nga tinanggal na rin sila. So kilala nyo to, itong mga to, yan, dating nasa Samsung yan. Tapos meron ding isang vlogger na nung nasa Pilipinas pa lang ako, pinapanood ko yung mga vlogs niya, pero nung pagdating ko dito, parang dumadalang na yung pag-upload niya. Hanggang sa ngayon hindi na siya nag-upload. Siguro may nangyari din sa kanya sa Samsung, no? So ayun, yung yun yung vlogger na gumawa ng video na sahod reveal. So pag sinearch niyo yung sahod reveal sa YouTube, lalabas talaga yung video niya unang-una doon. So siya yun. Tapos ayun, ayun lang naman yung nangyari sa Samsung, no? So kayo mga nasa Pilipinas, oo, maganda ang trabaho sa Samsung. Ako rin na nagsasabi talaga. So pero ngayon sa Samsung, pag meron kang konting mali, halimbawa nag-absent ka, nagli-leave ka, or meron kang mga late, or meron kang violation, or meron kang nasira, or something else na pwedeng masilip sa files mo, automatic yan, mati-terminate ka. I-terminate ka nila talaga kasi kailangan talaga nila magbawas ng tao. Kaya yung mga natanggal na mga Pilipino sa Samsung, sila yung merong mga butas, na hanapan ng butas. Meron silang mga sa records nila, mga late daw, meron daw mga something na ganon. Ayun yung mga tinatanggal. So ayun lang naman ang inabot kong chismis, no. Tsaka meron din pala yun, isa pa yung bago pa lang ako dito, mga galing din Samsung yun. Ano yata sila, 20 plus or 15 to 17 yata sila eh. Basta madami sila, yun na yun. Ang ginawa kasi nila, nanguhuli ng pato, no? Pato, tapos nung hinuli nila yung pato, kinatay nila yung pato at niluto nila. So ang nangyari, may nakakitang lokal, ini-report sila. Nung pagka-report sa kanila, galit na galit yung gobyerno sa kanila. So ayun, lahat nung may kinalaman
or may kumain man nung pato na yung nahuli nila, pinauwi ng Pilipinas. So siyempre kayo hindi nyo alam yun, no? Pero yung mga nasa group ng Facebook group, alam lahat namin yan kasi binalita nila yan eh. Yun, merong wag kayong papatay ng hayop dito, no, sa Europe, no? Okay lang siguro kung walang nakakita eh, pwede pa yun. Pero siguro yung pato na yung pato kasi dito sa Hungary parang national nila yan, national animal. Kumbaga sa Pilipinas ang pambansang hayop natin is kalabaw, dito pato. Isa sa mga pambansang hayop nila rito kasi pato, no? Ganun yun. Yung pa yung pinatay nila, kaya yun nagalit yung gobyerno, pinauwi sila ng Pilipinas. So ganun. So yun, kung meron kayong mga kakilalang mga mga taga Samsung na nawala sa Samsung, ayun, yung mga iba nagrereklamo kasi nga daw yung inilipat sila sa ibang trabaho ni ProHuman, pero mabigat na yung naging trabaho nila, hindi katulad daw kasi nung Samsung sila pipindot-pindot lang, magbubuhat lang ng konti, ganun. Ngayon daw nasa manukan, ganun yung trabaho, nasa processing food, nagbubuhat sila ng mga kilo-kilo, yun. Tapos mabigat na yung trabaho nila, ganun. Yung iba nagrereklamo na yun. So siyempre tis-tis lang tayo, no? So yun lang, sana nagustuhan nyo yung kwento ko, no, tungkol sa Samsung SDI. So for now talaga, ito sabihin ko na sa inyo, itong mga Hungarian, hindi nila gusto na nagtayo dito yung Samsung sa lugar nila kasi nga daw polluted nga daw yung ginagawa ng battery nila. So ito, nagbabase lang ako dito sa mga nabasa ko dito sa Google Map. Kasi pag kinilik nyo yung pag inilagay nyo sa search bar sa Google Map si Samsung SDI Hungary, makikita nyo yung mga komento dyan. Meron namang iilang mga 4 star, 5 star, pero napakadaming 1 rated star lang si Samsung dahil nga dun sa pollution. So ayun, hanggang dito na nga lang guys, no, yung aking vlog chismis tungkol sa Samsung SDI, kung ano bang meron sa Samsung SDI, no? Okay, maganda doon, malaki ang pasahod, yun lang masasabi ko, pero meron ding other side, no, si Samsung SDI. So yun na nga lang guys, so hanggang dito na lang guys, so ingat kayo palagi, stay healthy and blessed. Kung gusto niyo na parang ganitong kwentuhan, no, so please click subscribe, tsaka like nyo na rin yung button na to, at mag-comment na rin kayo, no, kung anong gusto niyo mga tanong, diba? Kayo na bahala. So ingat kayo palagi, stay healthy, God bless. Peace.